Ang Los Buena ay isang tahimik na baryo, malayo sa bayan, eskwelahan, ospital, pamilyahan at simbahan. Gayunpaman ay payapang namumuhay ang mga tao rito hanggang isang araw, isang matandang aswang ang napadpad sa lugar at nagkalat ng lagim. Nahuli naman siya ng mga nagroronda, iginapos at sinilaban. Ngunit bago malagutan ng hininga ay isinumpa niya ang mga taga-baryo, isang sumpa ng malubhang pagkakasakit. Ang mga taga-baryo ay pinagtawanan lang ang sumpang iyon hanggang sa hindi na nila makuhang tumawa dahil ang sakit ay unti-unti nang kumapit isa-isa sa kanila. Ang malubhang sakit na lumaganap sa baryo ay naging hamon sa binatang albularyo na si Conrad, kaya bumiyahe siya mula sa malayong bayan patungo sa Los Buena. Sa mga oras ding iyon ay papunta na rin doon ang dalagang doktora na si Gwyneth kasama ang assistant at pinsan niyang si McCoy. Misyon niyang matuklasan at malunasan sa pamamagitan ng makabagong medisina ang mahiwagang pagkakasakit ng mga tao sa lugar na yon. Tiyak na may eksplanasyon siyang maibibigay sa kung anuman ang dumapong sakit sa kanila. Habang binabagtas ng magpinsan ang malubak at maputik na daan patungo sa Los Buena, ay nadaanan nila ang binatang albularyo na kinukumpuni ang nasira niyang motor sa daan. Hindi sinasadyang nalubak ang gulong ng kotseng minamaneho ni Gwyneth at tumalsik ang putik kay Conrad. Agad namang humingi ng paumanhin ang dalaga. Tinignan lang siya ng seryosong binata at inalis din agad ang tingin sa kanya para pagpagin ang dumikit na putik sa damit. Natatawa na lang si McCoy sa pandidedma sa kanila ng lalaki. Nang marating nila ang Los Buena ay nakaramdam agad ng hindi maipaliwanag na lungkot si Gwyneth. Inilinga niya ang paningin sa paligid. Napakatanda at napakalawak ng lugar, ngunit tila inabandona sa sobrang katahimikan. Bumaba siya ng kotse, doon na muna nila iniwan sa bukana. Naglakad-lakad sila para maghanap ng mapagtatanungan kung saan ang bahay ng kapitan ng baryo. Isang matandang lalaki ang nagturo sa kanila. Sa bahay ng kapitan sila nakituloy para maisagawa na agad nila ang panggagamot sa mga tao. Pero nagbigay ng babala ang kapitan. Ang mga may sakit ay pawang nasa malulubhang kalagayan na raw at ito ay nakakahawa. Tinanggap naman ni Gwyneth ang babala at nangakong gagawin niya ang lahat para matulungan sila. Si Conrad naman ay nakituloy sa tiyuhin niya sa baryo, ang matandang lalaki na pagtanungan kanina ni Gwyneth, si Mang Alfonso. Mang Alfonso, naniniwala siya na si Conrad lang ang makakapagtanggal ng sumpa ng aswang sa baryo. Mahigit sa kalahati na raw ng populasyon nila sa baryo ang tinamaan ng sumpa. Maging ang mga doktor sa mga kalapitbayan ay nag-atrasa na nang malamang nakakahawa ang sakit. Pinagalitan pa niya ang pamangkin kung bakit ngayon lang dumating. Humingi naman ng paumanhin si Conrad at sinabing kakababa lang kasi niya ng bundok kung saan siya nagsagawa ng 7 ritual na makakadagdag sa kapangyarihan niya bilang albularyo. Pero wag daw mag-alala ang tiyuhin dahil gagawin niya ang lahat para sa ikagagaling ng mga taga Los Buena. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gwyneth. Gusto na agad niyang puntahan ang bahagi ng baryo kung saan tinipon-tipon ng kapitan ang mga may sakit. Lumakad pa rin sila ni McCoy kahit sinabihan siya ng kapitan na ipagpabukas na at patilim na. Madulas pati ang daan dahil kakatapos lang ng ulan at hindi sila masasamahan ni kapitan dahil may pakikipagpulong pa ito, kaya itinuro na lang sa kanila ang daan. Habang daan patungo roon ay nadulas siya sa putikan at muntik nang mahulog sa tila bangin. Nakapitan naman siya ni McCoy sa kamay, subalit mahina ang pwersa nito. Tili ng tili ang dalagang doktora sa sobrang takot. Patuloy naman siyang kinakalma at pilit iniaangat ni McCoy. Nadaanan sila ni Conrad na patungo na rin sana sa mga may sakit kasama ang tiyuhin. Sinilip nito ang kahulugan ng dalaga. Napailing ito at napangiti. Galit naman siyang sinita ni Gwyneth. Tinanong ko anong iningiti-ngiti niya at bakit hindi na lang siya tulungan. Anang binatang albularyo, paano siyang hindi mapapangiti, napakababaw lang naman ng kahuhulugan nito at tubig pa. Hindi makasagot si Gwyneth, kaya si McCoy na ang sumagot. Aniya, hindi raw marunong lumangoy ang pinsan niya, kahit sa mababaw lang. Nang marinig iyon, ay sinabihan ni Conrad si McCoy na bitawan ang kamay ng babae. Nagkatinginan ang magpinsan. Binalaan ni Gwyneth ang pinsan
na huwag siyang bibitawan, kung hindi ay mananagot ito sa kanya. Inulit ni Conrad ang utos at sinabihang magtiwala sa kanya kung gustong mailigtas ang babae. Napilitan si McCoy na bitawan nga ang kamay ni Gwyneth. Halos mapatid ang litid ng lalamunan ng dalaga sa pagtili nang bitawad siya ni McCoy. Sabay talon din ni Conrad sa ilog at doon niya sinagip ang dalaga. Saglit namang natulala si Gwyneth, hindi lang dahil sa naranasang takot sa pagkahulog, kundi pati na rin sa pagkabigla sa ginawa ng binatang estranghero sa kanya. Si Conrad naman ay saglit na natigilan nang mapatingin sa maamong mga mata ng dalaga. Tila nangungusap ito ng 1,000 salita na hindi mabigkas ng bibig. Napatingin si Conrad sa mga kamay ng dalagang mahigpit pa ring nakakawit sa leeg niya. Inutusan niya itong pwede na iyong tanggalin. Tila napahiya namang agad na tinanggal ni Gwyneth ang kamay. Inalalayan siya ni Conrad hanggang sa makaahon sila pareho. Nagpasalamat si Gwyneth sabay talikod na sa binata. Kahit parehong basa ay hindi napigilan ang albularyo at doktora na tunguhin pa rin ang kanilang pakay. Nagkagulatan pa sila nang malamang iisa lang ang kanilang misyon sa pagpunta sa lugar na yon. Pareho rin silang nabigla nang madatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga may sakit. Ani Gwyneth, kailangan niyang masuri agad ang mga tao upang malaman kung ano nga bang sakit ang dumapo sa kanila nang sa gayon ay mabigyan niya ng tamang gamot ang mga ito. Ani Conrad, hindi magagamot ng isang doktor ang sakit na nagpapahirap ngayon sa mga taga-baryo dahil ang sakit ay mula sa sumpa ng isang malakas na aswang. Tanging ang tulad niyang albularyo lang ang makapagbibigay lunas sa karamdaman nila. Humarap si Gwyneth kay Conrad at taas noong hinamon ang binata. Tinanggap naman ni Conrad ang hamon sa isang kondisyon na magiging alalay niya ito sa oras na siya ang makapagpagaling sa mga taga-baryo. Malaki ang tiwala ni Gwyneth sa pagiging doktora niya kaya tinanggap din niya ang kondisyon at sa kanila tinalikuran ang isa't isa para simulan ang kanilang misyon. Lingid sa kanila, ang mga taong may sakit ay nakakaranas na ng mas malalang kondisyon. Ang iba sa kanila ay unti-unti nang nawawala sa sarili.